Okay, special episode 3081, 3082, and 3083. Tanong natin yung mga buwan. Ano ba meron sa araw na ito? Martes, no? At halos 2 linggo na lang, tapos na ang taong 2023. Unang mensahe. Look at the bigger picture. Pangalawa, believe in the impossible. And pangatlo, confidence is your key to success. Diba? Napaka basic. Kasi kung tayo may pangarap sa buhay, diba? Kailangan, alam mo kung ano posibleng mangyari, anong posibleng problema ang dadanasin mo sa mga desisyon na gagawin mo sa buhay. Una, yung nasisense ko kasi dito is, kung gusto mong magbago, halimbawa, kung ano man yung suliranin mo ngayon, problema mo ngayon, tapos, papasok yung 2024, di ba, may mga plano ka, may bucket list ka, sasabihin mo sa sarili mo na, sa susunod na taon, aayusin ko na lahat-lahat. Diba? Yun yung pinaka big picture mo sa buhay. Halimbawa, nasa masalimuot ka or nasa toxic na relationship ka ngayon. Kasal ka man o hindi, live-in o hindi, basta toxic na relasyon. No? Kung naniniwala ka at gusto mong maging masaya, pero sa tingin mo parang imposible, maniwala ka sa sarili mo. Magiging posible ang mga bagay na imposible kung gagawan mo ng aksyon habang maaga pa. Halimbawa, kasal kayo, no? Tapos, walang progress. Kanya-kanyang problema kayo depende naman sa mag-asawa. So, alam mo na hindi na masaya, hindi na gumagana lahat-lahat ng mga solusyon na sinubukan mo at wala pa ring pagbabago. Pag-usapan nyo, walang awayan, no? Pag-usapan nyo. Kasi kung idadaan sa awayan, hindi malulutas. So, maniwala ka na darating ang punto na matatanggap din ng asawa mo ang mga desisyon mo sa buhay. Lalong-lalo na kapag nagkaroon na kayo ng space kung saan maaalala niya na kung gaano kayo ka irresponsable sa bawat isa or gaano kayo ka busy sa bawat sa sarili ninyo. Kasi minsan napapabayaan ng isang relasyon dahil kanya-kanya kayo Yung parang yung iba busy sa kabila, yung isa busy sa trabaho, busy sa ganito, 'di ba? Tapos may nakikialam na mga in-laws, may nakikialam na kapitbahay, kaibigan, lahat-lahat. Kaya nagkakasira. Kung gusto mo na humiwalay na, hiwalayan mo para makamit mo yung mga bagay na gusto mo. Kasi may iba nga naman talaga, yung gusto lang nila is peace of mind, 'di ba? Yung makafocus sila sa trabaho, magkaroon sila muna ng panahon sa sarili nila. Hindi naman agad-agad may kapalit. So, yung iba meron, yung iba naman wala 'di ba? So, maging confident ka sa sarili mo na kung sakali na maghiwalay kayong mag-asawa, kailangan mong ibangon ang sarili mo. Kailangan mong tanggapin ang pagsubok na yan. Yung iba kasi na mag-asawa, no, pilit pa rin nilalagay sa isipan na kesyo kasal, kailangan yung magsama. Alang-alang sa mga bata. Kasi mali yung ganito, mali yung ganyan. Sa mata ng Diyos, mali. No? Pero, hindi naman siguro inutos ng Diyos na magpakasal kayo noon. Lalong-lalo na kung
Yung dahilan naman yung nung pagpapakasal is baluktot dahil lang nabuntis. Kasi, kung hindi mo siguro pinilit sa umpisa, hindi ka mahihirapan along the way. Kaya yung lahat-lahat ng desisyon mo, lahat ng gagawin mo, hindi siya magkakaroon ng pagkatugma dahil nag-umpisa ka sa mali. So kung nag-umpisa ka sa pamimilit, hanggang dulo yan, pipilitin mo yung taong tanggapin ka, mahalin ka, lambingin ka, ganun. Kasi dun mo siya nakuha di ba? Pero kung pinakasalan ka ng kusa, pinakasalan ka dahil sa pagmamahal, respeto at paggalang, hanggang dulo yan mangyayari. Kung ikaw naman ang tipo ng tao na pinakasalan mo lang siya dahil sa yaman niya, negosyo niya, mga luho na pwede mong makuha, then wag mong asahan na magiging successful kayo bilang mag-asawa kasi yung intensyon mo sa pagpapakasal is yung luho mo sa buhay at saka iahon mo sarili mong pamilya sa kahirapan, which is wrong. Kasi siya, pinakasalan ka niya para maging katuwang sa buhay niya at hindi maging pabigat sa buhay niya. Okay? So, sana nakuha ninyo yung difference kasi magkaroon ka ng lakas ng loob, tanggapin yung pagkakamali mo, tanggapin yung mga pagbabago sa buhay mo. Dahil, kung nanatili siya sa piling mo ng 10 o higit pang taon, and then hindi ka pa rin nagbago sa ugali mo at iniwan ka na niya ng tuluyan, tanggapin mo na ikaw ang dahilan at ikaw ang may pagkukulang kasi sa umpisa, ikaw rin ang namilit. Posible yung iba, magulang, 'di ba? Na corner yung isa, kaya ka pinakasalan, ganun. So, wala, 'di ba? Parang walang saysay ang kasal. Kasi hindi naman solusyon ang kasal sa pagbubuntis. Hindi solusyon ang kasal sa kahihiyan ng magulang sa mata ng ibang tao. At hindi solusyon ang kasal para pilitin ang bawat isa na magsama at gagamitin ang Diyos. Dahil kung babasahin ninyo isa-isa ang litanya sa pagpapakasal, dapat magpakasal ka, ito'y wagas. At hindi sa pilitan, hindi dahil sa pikot, hindi dahil sa kung ano pang mga dahilan. Sana nakuha ninyo ang punto dito. Maraming salamat po at magandang hapon.